Ating pong buksan ang ating Bible mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 5, verses 12 to 13. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba at niluluwalhati po namin, Diyos, ang iyong banal na pangalan. Kami ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pribileyo na ang bawat isa po sa amin ay makatutulog sa inyo sa pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Amin dalangin kung paano naging katanggap-tanggap po sa inyo ang aming pong pananambahan sa pamamagitan ng mga awiting pagsamba, papuri at pagdakila. Ngayon, pagpalain ninyo inyong salita na aming pong pag-aaralan. Kasihan nyo ang bawat isa sa amin ng kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo at hayaan nyo ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming pong mga mata, ng aming puso, ng aming pangunawa, upang ang lahat ng bagay na nais po nyong sabihin sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ay aming pong maunawaan, matanggap, at maipamuhay, sapagkat tanging sa kapangyarihan lamang ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ng bagay ay magagawa po namin sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, at kayo ang Diyos na maitaas sa kalagitnaan ito, maging sila nakasama po namin online. Kasihan niyo ang bawat isa sa amin ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba, kundi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kayo po ay makakaupo na. Purihin po ang Diyos. Muli, kinagagala ko na makasama ang bawat isa po sa atin. Supposedly po ay nasa Tarlac po kaming pamilya sapagkat may schedule po si Miko ng kanyang intercamp basketball tournament. Bilang suporta, nagpaalam na po ako. Sabi ko kay Pastor Ding, kayo po muna mag-preach dito sa Kabanatuan at sa Baliwag po sana ay si Sister Beverly. Kaya lang, na-cancel po yung kay Miko, kagabi lang sinabi, and at the same time, nasabi rin po ni Bev na hindi po siya pwedeng tumayo sapagkat namamaga pa po yung kanyang yung pisngi dahil po sa sakit ng ngipin. So, nabasa ko lang po lahat ng yun nung nasa service po kami ng kapatid po ni Sister Exie na namatay. So, salamat sa Panginoon, sinamahan ako ni Romel, ni AC at ni Russell. Sabi ko sa kanila, papunta, pwede kayo matulog, pero pauwi, huwag kayo matutulog. Kasi pauwi, aantukin ako dahil alas 4 pa lang na madaling araw, ay gising na po ako, alas 5, umalis na po kami, papunta po ng Valenzuela. So maghapon po kahapon, I was really physically tired. Kaya kagabi, sabi ko, pag uwi ko, hindi ko nakakayaning bumiyahe sa Baliwag. Sinabi ko pa nga kay AC na, pakiusapan mo nga, text mo si Tita Lot mo, baka pwedeng ipag-drive ako ni Brother John kasi talagang physically, hindi ko na po kakayanin. Thursday, Friday, nasa whole day retreat po ako ng mga pastor. Nag-conduct po kami ng whole day retreat. And then Saturday, whole day naman po, nasa Manila ako. Pero ganun pa man, so gabi habang nagpe-pray po ako, sabi ni Cathy sa akin, "Hoy, matulog ka na kasi nag-aaral pa po ako." So 12:15, matulog ka na, umihili ka na dyan, sabi nga sa akin. So sinara ko na po yung laptop ko, natulog po ako. Alas 5 po gumising ako para tapusin tong message na ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga pong ito. Last Sunday, we studied about the divisions in the church. At sa ating pong pag-aaral, na pag-aralan po natin, mula chapter 1 to 4, in-expose ni Apostol Pablo ang mga dahilan kung bakit po merong pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Una, ay dahil po meron silang pag-aaway o quarreling, at makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1, verses 12 and 13. And then there's a question of alliance. Sapagkat ang sabi po ng ibang mga mananampalataya, kay Apollos ako naman ay kay Pablo. Meron din nagsasabi na ako naman ay kay Kristo.
Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 3 verse 4, bakit nahahati ba si Kristo? Lahat naman po tayo ay nagkaisa dahil po sa Panginoong Hesus. Kaya lang may mga taong ginamit ang Diyos kung bakit po tayo nakakilala sa Kanya. And we cannot discount that fact. Hindi po natin pwedeng baliwalain yung katotohanan po na yun. Sapagkat ang totoo, gumagamit po ang Diyos ng tao para tayo po ay maabot. Ginamit po ng Diyos si Kuya Arthur, kaya nandito si Sister Portia. At marami pa pong iba sa inyo na narito. Kaya purihin ng Panginoon, di ba? Kaya lang, ang loyalty po natin, wala sa tao, kung hindi nasa Panginoong Hesukristo. Ang loyalty po natin, wala rin sa church, kundi nasa Panginoong Hesukristo. Bagamat gumagamit ang Diyos ng gawain, katulad ng gawain pong ito, pero halimbawa, meron pong isang malaking denomination na nag-celebrate po sila ng kanilang 46th anniversary kahapon. So, purihin ng Panginoon, di ba? So, ibig bang sabihin, mas magaling sila kaysa sa atin? Hindi. Ibig lang sabihin, nauna silang ginamit ng Diyos kaysa sa atin. Sapagkat yung paggamit ng Diyos sa kanila, ay ginamit sila ng Diyos 46 years ago at nagpatuloy po sila. So, ibig sabihin, nung sinimulan din ng Panginoon ang gawain dito po sa Kabanatuan, nung taon 2008 na-register po tayo, purihin ng Panginoon sapagkat nung mag-celebrate po tayo ng ating first anniversary, nagpapatuloy din po tayo. Ganon din po sa Baliwag. Kaya lang dapat po nating maunawaan, kahit na ang gawain ay nagbula sa Diyos, kahit na ang Diyos ang author ng buhay ng bawat isa sa atin, siya rin po ang author ng ating pananampalataya. Dahil tayo yung mga tao, na meron po tayong iba't ibang pag-uugali, iba't ibang mga panuntunan sa buhay, mga prinsipyo sa buhay, darating at darating ang pagkakataong hindi po tayo magkakaunawaan. Naniniwala po ba kayo ron? Kahit na nga po magkapatid isa lang ang pinanggalingang sinapupunan ng ina, pero nag-aaway. At ito po, lagay na lang natin personally, sino po sa inyo dito ang hindi nyo, kahit minsan, hindi nyo pa nakagat ang inyong dila. Di ba? Minsan sa sobrang takaw mo, kain ka ng kain. Uy, aray ko. Kung hindi dila yung nakagat mo, pisngi mo, nakagat mo. Bakit? Sa sobrang gutom. Okay? Kaya lang ganyan din po nangyayari. There comes a point, dahil madalas po tayo nagsasama-sama, there comes a point na nagkakaroon po tayo ng familiarity sa isa't isa. And there comes a point na tayo po ay nagtatalo-talo. Pero, yung pagtatalo-talo po natin could be a healthy discussion. Could be a healthy quarreling that would lead to maturity ng ating pong pananampalataya, ng ating pong pamumuhay. Imagine, kami po ng misis ko ay magsi-celebrate ng 23rd anniversary po namin next year. 23 na pala kami, parang hindi ganon. Parang girlfriend ko pa lang po yung misis ko. Every time na tinitingnan ko po yung misis ko, I can't help but say to her, ang ganda mo. Diba? At sasabihin niya naman sa akin, thank you. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ano pa bang gusto mo sabihin ko? Nagpasalamat ako sa iyo. So, ganun lang naman po yun. Kaya lang, it is always an honor for me to appreciate. At ganun din po ang bawat isa sa inyo. Gulat ako kanina, dumating si Daniel, dumating si Dash. Nung inabutan ko po si Dash, para lang siya yung anak niya, naglalaro pa sa stage yan. Pagka-practice ng araw ng Sabado, maglalatag si Sister Lot ng banig. At pagkatapos si Daniel naman, kasama po yung ibang mga kabataan, magpa-practice sila ng tambourine at itututok po yung electric fan kay Dash para matulog ng tanghali. Ngayon po, may anak na rin si Dash, di ba? So, isa lang ibig sabihin yan. Tayo pong lahat, hindi lang nagkakaedad, dapat nagmamature po tayo. Ano ba yung kahalagahan ng maturity? Ang maturity po kasi, ang dahilan, kaya po tayo natututo sa mga pangyayari sa buhay natin. Now, in chapters 5 to 6, we will study the disorders in the church. At ito nga po pag-aaralan po natin ngayong araw po na to. Ano bang ibig sabihin ng disorder? Our main idea, disorder sets in when there is confusion and disruption in a system. Ibig sabihin, nakapananaig ang kawalan ng kaayusan kapag ka po nagkakaroon ng kaguluhan at nagkakaroon po ng aberya sa sistema. Halimbawa po,
Paano nagkakaroon ng disorder? Kapag ka po, hindi po tayo nagkakaisa. Paano nagkakaroon ng disorder? Kapag ka iginiit natin ang sarili po nating paniniwala kaysa sa tamang dapat po natin lakaran. So nagkakaroon ng disorder. Kaya nga makita po ninyo, di ba? Ang domino po, kahit pagsamasamahin po ninyo siya, yan po yung illustration na nilagay ko dyan. Pagsamasamahin nyo, may isa lang na tumumba dyan, lahat yan tutumba. Bakit? Sapagkat yung po yung design po niya. Okay? Na kapag ka ito'y pinagsama-sama mo at merong isa na hinangin o isa na natapik mo at ito ay magkakalapit, tutumba yan. Malibang maglagay ka ng harang para hindi maapektuhan ang marami pa pong domino na nakatayo. Now, isipin po natin ngayon sa buhay natin. Kahit na tayo'y mananampalataya, meron pa rin pong disorder sa ating buhay. Meron pa ring disorder sa ating pagsasama-sama. At ito po ang dapat po nating i-identify ngayong araw po na to. Identify disorders in the church. Now, pansinin niyo po yan. Nandito si Architect John Ray. Nilagay ko po yung staircase na yan sapagkat aesthetically, ang ganda po niya. Diba? Paano ba namang hindi gaganda? Paano mo napalutang ang isang staircase na katulad po niyan? Kaya lang, security-wise, delikado po yan. Bakit? Sapagkat wala pong pundasyon na sumusuport dito. Sabihin na natin merong bakal po dyan. And at the same time, security-wise, kung ikaw ay maglalakad dyan, naka-heels ka katulad ng heels ni Daniel ngayon, malaki ang possibility na pag ikaw ay tapilok, okay? At nagkamali ka ng tapak dyan sa staircase na yan, at ikaw ay na out of balance dahil wala kang hahawakan, dire-diretso ka sa baba. Tama po ba? Yung pasensya ka na, Daniel, na-miss lang kita. Okay? So tuloy po natin. Minsan, akala natin ang church maganda. Minsan akala natin ang church malaki, malago. Minsan akala natin ang church walang problema sapagkat ang gaganda ng bihis ng katulad ng bawat isa po sa inyo. Mukha kayong mayayaman sapagkat meron pong isang pastor na nagsabi, kasi yung church niyo, pastor, pang mayayaman nyo sa amin, pang mahihirap lang. Hindi po totoo yan. Okay? Binibigay lang natin yung the best natin para kay Lord tuwing araw ng linggo. At sana hindi lang tuwing araw ng linggo, sana araw-araw the best yung binibigay natin sa Panginoon. Pero in reality, kahit na outwardly mukha po tayong maayos, mukha po tayong banal na para bang walang mangyayaring hindi tama sa ating buhay, parang hindi tayo marunong magalit, di ba? Pero baka yung iba sa inyo, bago pa kayo pumunta rito, nag-away ko, bumaba ka na, buksan mo na yung pinto. Okay, parang yung mga anak ko lang po kanina, nag-aaway, buksan mo na yung pinto, ayaw buksan ng bunso. Pero ito po yun mga kapatid, magkakaroon ng disorder pag hindi natin na-identify. So i-identify po natin, base sa mga talata na ating pong pinag-aralan ngayon, binasa, tingnan po natin, 3 bagay po ang nakita ko po rito. Unang-una na dapat po nating makita, the moral disorder. Sabi po ng unang Korinto, chapter 1, verses 1 and 2, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Imagine si Apostol Pablo, nagpakahirap siya ang nag-pioneer, siya ang nagsimula ng gawain sa lungsod ng Corinto. Pagkatapos, nung malaman niya na meron pong mga members sa Corinthian Church na inaasawa nung anak ang asawa ng kanyang ama, nagalit po si Apostol Pablo. Kinonfront ang mga mananampalataya. Kahit saan naman po nating isipin, di ba? Kahit saan po nating basahin, hindi naman talaga yata tama. Kaya lang ito po ay stepmother, hindi po yun talagang nanay niya. Ganun pa man, mga kapatid, ito pong ibig sabihin niyan. Unang-una, there is incest inside the church. Ibig sabihin, merong hindi tama. Yung pakikipag-sexual relations ng isang anak sa asawa ng kanyang ama, hindi po ito tama. Wala pong
order ang bagay nito. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Buti na lang, wala pong ganyan dito sa church natin, hindi ba? Sana nga, wala. Kasi alam niyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, dapat hindi nakikita yan sa buhay niyo at dapat itiwalag sila. So outright sinasabi ni Apostol Pablo, ostracize them, excommunicate them, alisin nyo sila sa church. Pag ginawa po natin ngayon yan, sa panahon po natin ngayon, baka pwedeng ang pastor ay mabash, ang pastor po ay mapagsabihan. Sobra naman. Okay? Hindi naman inintindi kung ba't nagkaganon. Si Apostol Pablo, kaya siya nagsasalita ng ganon, sapagkat itinuro niya sa mga mananampalataya ang wastong pamumuhay. Mga kapatid ko na narito, tama na sa buhay po natin, walang incest na nangyayari. Pero, siguraduhin po natin dito sa pangalawa, sana wala rin pong fornication na nangyayari sa atin. Ano yung fornication? It came from the Greek word porneia, kung saan kinuha po yung word na pornography. At ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 5 verses 9 and 11. Sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid. Sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So, Apostle Paul was instructing the believers in the church of Corinth not to have anything to do to those who profess that they are Christians, but they are not living according to the Christian teachings. Imagine that. Now, there are different kinds of sexual sins. Number one is called fornication. Bakit fornication? Sapagkat ito po yung talik ng isang lalaki at isang babae sa isa't isa nang hindi pa sila kasal. Kasalanan po yan. Kahit saan po natin tignan, kahit na ito po ay napapanood ninyo pinanonood po ninyo mga pelikula, napapanood po ninyo sa TV, at kahit na laganap na po ito sa atin pong mundo, still the Bible calls it a sin. Another kind of sin is adultery. Yung ikaw ay may asawa, papatol ka rin sa isang may asawa. O ikaw ay binata, papatol ka sa may asawang babae. O ikaw ay dalaga, papatol ka sa isang may asawa. That is a sin. Akala po kasi nung iba, dahil ginagawa na ito ng karamihan sa mundo po natin, ay okay lang. No. The Bible calls it a sin. And when it is called a sin, kahit na ito po'y tanggap na sa panahon po natin ngayon, kasalanan pa rin po ito. Yung iba, ang sabi nila, it was just a one-night stand. It's not an affair. But still, it is called by the Bible a sin. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang isang lalaki at isang babae, pag nagkaroon po sila ng pagtatalik, they become one. One flesh. And in the sight of God, sila po ay nagiging isa. Kaya pansinin po ninyo, pag isang lalaki, isang babae, nagkaroon ng pagtatalik, nagkakaroon po sila hindi lang ng physical attachment sa isa't isa, nagkakaroon din po sila ng emotional attachment sa isa't isa, at ang reality, nagkakaroon po sila ng tinatawag ng Bible na soul tie. Ibig sabihin nun, kahit na sila'y maghiwalay, but there comes a point in time ng kanilang buhay, naaalala nila yung pangyayari na sila'y naging isa. And most of the time, kahit na anong gawin po natin, na pagkalimot dun sa mga pangyayari po na yun, it bothers us. Why does it bother us? Because it is sin. Kasalanan po kasi. So, Apostle Paul was dealing the disorder in the Corinthian church and he was pointing out, sinasabi niya talaga, mali yan. Kasalanan yan. Yang pakikiapid na ginagawa nyo na yan. Yung nanay, yung asawa ng tatay mo, aasawahin mo. Yung
hindi kayo kasal, magkakaroon kayo ng pagtatalik. Yung dalaga papatol sa may asawa, yung binata papatol din sa may asawang babae. All of these things, kasalanan yan. Kaya lang mga kapatid, ito pa pong isang matinding kasalanan. Idolatry. Sabi nga po dito, sa verse 11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikasamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat pinangangatwiran ng panila yung kasalanang kanilang ginagawa. One day, all of us will face God. And the truth will always be revealed, not just when we face God, but every day of our life. Araw-araw ng buhay natin, ang katotohanan inihahayag ng Diyos sa atin. Pastor, alam ko naman yan eh. At pastor, gusto ko naman talagang magsisi. At pastor, talagang hindi ko lang alam kung paano ko makakakawala sa ganitong uri ng moral disorder. Ito pong maganda. Kung tayo ay mulat sa katotohanan ito, kung ito po katulad ngayon, itinuturo ko sa inyo, and alam ninyo, there is a conviction inside of you na inuusig kayo ng banal na Espiritu. All we need to do is to admit kung ano yung nagawa po nating pagkakamali at pagkakasala laban sa Diyos. Not only admit, but confess our sins. Ihingi natin ang tawad sa Diyos. Why? Sapagkat tanging ang Diyos lang ang nakapagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon. Ako po, alam naman ng misis ko po yun. Pampito siya sa naging girlfriend ko. Kaya bumingo na ako sa kanya. At sinabi ko rin po sa kanya ang mga naging experiences ko. Pero ang kabutihan ng Diyos, ako lang po ang kauna-unahan at huling lalaki sa buhay ng aking pong misis. Ako una niya naging boyfriend eh. Okay? Ganong kabuti ang Diyos sa buhay ko po, di ba? Kahit na malami po akong nagawang pagkakamali, pero ang ibinigay ng Diyos sa akin ay, kumbaga, niregaluhan niya ako ng isang babae na sa kanyang banal na harapan ay nakapagbigay kaluguran. Oh, I'm telling this to every one of you. Maaaring katulad ko, nagkamali, pero pag humingi tayo sa Diyos ng pagkakataon, ang kanyang biyaya ay sapat at sagana para bigyan tayo ng panibagong panimula. Amen ba? So, don't condemn yourself. Don't be too harsh to yourself and don't think that this is the end of the world for you. No. Kaya nga tayo nandito eh. Kaya ina-address ni Apostol Pablo ang kasalanan sa loob ng Corinthian Church para magising sila sa katotohanan at magkaroon sila ng bagong buhay. So today is the day of salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number one disorder in the church is called the moral disorder. Pangalawa na disorder, legal disorder. Sabi ng unang Korinto, chapter 6, verses 4 to 6, kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid at sa harapan naman ng mga hindi mananampalataya. So anong makikita natin dito? Sometimes, kinakailangan ang mag-mediate pa sa atin, mamagitan pa sa atin, unbeliever. Bakit unbeliever? Sapagkat bilang mga mananampalataya, hindi po tayo nagkakaroon ng kapatawaran, pagpapatawad sa isa't isa. At hindi lang yon, hindi tayo nagkakaroon ng reconciliation. Pansinin niyo po ito, di ba naikwento ko po sa inyo last Sunday? Okay? Nagkakaroon ng transaksyon sa loob ng church na hindi ko nalalaman. Okay? Nagkakaroon po ng business sa church na hindi ko nalalaman. Pagka nagkaroon na po ng problema at dating na ang singilan, kasama na po ako bigla doon. Bakit? Hingi ng prayer sa pastor, pag-pray nyo naman, si brother ganito, may utang sa akin. Pastor, pag-pray nyo naman, si sister ganito, inihabla ako. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, kahit in the New Testament church, nangyari po ito.
At totoong nakakahiya po ito. Bakit? Sapagkat ang magbibigay pa ng hatol sa atin, ang magbibigay pa ng payo sa atin, mga unbeliever. Alam na alam ni Sister Portia yan, sapagkat nasa Department of Justice siya. Ang una po nilang ginagawa, pinipilit po nilang magkasundo yung magkabilang panig na naghahabla. Pinipilit po nilang magkaroon ng amicable settlement. Mga tao po ito, madalas na walang takot at walang pag-ibig sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, pero ang kanilang pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos tayo bilang mga mananampalataya, Sunday umaawit sa Panginoon, umiiyak pa kapag bigat na bigat ka sa problema mo. At pagkatapos nun, babatiin pa natin ng isa't isa. Pagkatapos nun, magkakaroon po tayo ng mga cell group, magkakaroon pa tayo ng mga fellowship. Pagkatapos, magkakaroon kayo ng mga transaksyon. Then darating ang araw, magkakaroon ng problema yung transaksyon at ang mangyayari, dadalhin nyo sa korte. Dadalhin nyo sa unbeliever. Yung unbeliever pa magsasabi sa inyo, pwede ba magkasundo kayo? Pwede ba pag-usapan nyo muna yan? Bakit? Sapagkat, alam nyo ba, yung mga nagtatrabaho sa DOJ, katulad nga ni Sister Portia, sobrang dami na ng problema ng mamamayang Pilipino. Kaya nga po, as much as possible, kung pwede nating isettle among ourselves, isettle na lang po natin. Sa mga sumunod na verses, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, palampasin nyo na lang. Patawarin nyo na lang. Magkasundo na lang kayo. Kesa yung pumunta pa kayo sa hukom at yung hukom pa ang magbibigay ng payo at hahatol sa inyo. Mga kapatid, unawain po natin ito. Napakalaki ng responsibility natin sa Panginoon. Ito nga po yun, sabi ng verses 7 and 8. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang nyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Na ibig sabihin ni Apostol Pablo, kung ginawang ka ng hindi tama, pabayaan mo na lang siya. Ipagpasa Diyos mo na lang. Diba? Kung ikaw ay ginawa ng mali, pabayaan mo na lang. Kaso, sabi ni Apostol Pablo, kaso ang problema, kayo pa yung gumagawa ng hindi tama sa isa't isa. Kayo pa yung pinagmumulan. Kaya, ito po yung sabi ni Apostol Pablo, wala tayong kaayusan pagdating sa usapang legal. Alam niyo, mga kapatid, nung mag-retreat po kami, sabi po nung speaker, nagmamaneho daw po siya, cool na cool siya, may biglang nag-cut sa kanya. So sa inis niya, hinabol niya po. At ika-cut din po niya. Pagdating sa kanto, inunahan po niya. Okay? At pag una niyang ganon, tumigil siya. Pagtigil niyang ganon, biglang nagbaba ng bintana yung sasakyan na nag-cut sa kanya. Sabi, hello, pastor. Kaya pala siya hinahabol. Member pala niya. Naku, siya galit na galit siya. Okay? Sisitahin niya. Road rage, di ba? Bigla siyang binabaan ng bintana. Hello, pastor. Parang ako lang din yan eh. Di ba? I'm talking to myself. Buti na lang merong umamin. At ganun din naman ako, inaamin ko po yan. Meron nga, taga Davao eh. Nagsasalita pa sa DCAS eh. Sabi niya, okay, 10:00 na ng gabi. No left turn eh. Sabi niya, pwede na akong kumaliwa dito. Wala na sigurong pulis dito. Wala na sigurong enforcer. Pagkaliwa niya gano'n, pagdating sa kanto, may nagpa-flag down sa kanya. Okay? At pag-flag down niya, pwede pong makuha yung lisensya niyo. Binigay niya yung lisensya. Sabi niya, Lord, patawarin niyo ako. Sabi nung enforcer, ay, kayo pala si Pastor Jurem. Sabi gano'n. Nakikinig po ako sa programa ninyo eh. Pastor, wag niyo na po ulitin ha. Tingnan niyo po yan. Diba? Natatawa tayo. Pero, paano nga mga kapatid? Kung itong mga ganitong simpleng mga bagay, hindi nating mapagkasunduan sa church, sa labas, lalo na. Di ba? Papatulan natin yung mga unbeliever. Kaya, sinasabi ni Apostol Pablo, dito pa lang, sa loob pa lang ng iglesia, sa inyo pa lang magkakapatid sa Panginoon, magkasundo na tayo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mahalin nyo na yan. Patawarin nyo na yan. Okay?
At humingi na rin kayo ng tawad sa isa't isa. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, okay, malapit na po tayo matapos. 3 lang naman po ito. Sexual disorder. Pastor, natalakay mo na yan. Bakit sa pag-aaralan pa natin? No immorality yung kanina. We do it with others. Eto, pansinin po natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 6 verses 15 to 16. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae na nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ito pa, sa unang Korinto 6:13, sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Mga kapatid, ibig sabihin, itong ating katawan ay nagmula sa Diyos. At kung paano po natin ito gamitin, paraan po ito ng pagpapatunay kung paano po natin pinahalagahan ang Diyos na nagbigay ng ating pong katawan. Kung ang ating katawan ay inaalagaan po natin, pasasalamat po natin to sa Diyos. Pero kung ang ating katawan pinababayaan po natin, okay? Umiinom ka, naglalasing ka, nagbibisyo ka, to the point na wala ka ng magawang productive para sa buhay mo, pabigat ka pa sa mga mahal mo sa buhay. Mga kapatid, pagpapatunay lang yan na wala kang pagpapahalaga sa binigay ng Diyos sa buhay. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, tama, ang tiyan ay para sa pagkain at ang pagkain ay para sa tiyan. Pero, sabi ni Apostol Pablo, sisirain ng Diyos ang lahat ng yan. Na ibig sabihin mga kapatid, hindi mo pwedeng gawin dahilan. Katawan ko to eh. Kaya kung kanino ko gusto ibigay ang katawan ko, okay lang yon. No. Because every time na nagkakaroon ka ng sexual relations to others, sinisira mo ang katawan. Alam niyo ba, mga kapatid, sabi na salita ng Panginoon, our body is the temple of the Holy Spirit. Sa atin po dapat nananahan ang Diyos. Pastor, paano gagawin ko? Nagkamali na ako, nagkasala na ako. Tama. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ngayon na itinuturo sa atin ang salita ng Panginoon, sikapin po natin ngayon, maitama yung pagkakamali na meron po ang bawat isa sa atin. When we attended yung Counterflow Conference sa Manila, just 2 weeks ago, pinuntahan po namin mag-asawa yung about sexuality. Yung meron po kasing mga divided group sessions. At doon sa divided group sessions po na yun, nung pumunta po kami mag-asawa, nandun po yung anak ni Pastor Peter Tanchi, na si Joy, yung kanyang asawa na si Edric. Meron pong isang lalaki po ron, nakalimutan ko yung pangalan. He used to be gay, member siya ng LGBTQ community. At meron doon pong isang babae doon, na at an early age, she was hooked into pornography. So, sa kanyang paglaki, okay lang sa kanya na makipagtalik siya kung kani-kanino. Kasi yun na nakalakihan niya eh. At an early age na expose siya sa pornography, so lumaki siya ng ganun. Okay? So, in our panel discussion, inamin din po ni Edric na asawa ni Joy na siya po ay hooked into pornography in nung binata pa po siya. Pero nabago po ang lahat. So, it was a panel discussion. Nakikinig po kami, katulad po niyo, nakaupo kami ganyan. Ito po, kasama namin yung dalawa naming anak, si Miko at si Isha. So, tinanong po si Edric, sabi, when is the right time for us to discuss to our children about sex? Ang sabi po ni Edric, when they ask and when they become curious about it.
So wag mo sasabihin, sabi ni Edric, kung sasabihin na bird and flower, tawagin mo siya talaga kung anong pangalan niya. Kasi pag nalaman ito sa school nila, pinadong sa usapin po ng mga silang magkakaklase. Okay? Meron pong tuksuhan ng mga ganyan eh. Okay? Sasabihin, hindi mo alam kung anong tawag doon. Bird ang tawag doon. Pagtatawanan lang yung anak mo. So, sa madaling salita, ituro mo kung anong tama. Okay? So, kaya ko po ito sinishare sa inyo. Saan ba natin dapat malaman ang tungkol sa sex? Sa church. Bakit natin dapat malaman sa church? Sapagkat ang nagbigay ng sexual union sa isang lalaki at sa isang babae, Diyos. Bakit ba tayo nandito ngayon? Sapagkat dumami ang tao dahil gift ng Diyos ang sex sa lalaki at sa babae. And this is the reason why. Kahit kailan, hindi po pwede na magsama ang lalaki at lalaki, babae at babae. Kahit na, nakikita po natin, nabubuntis na raw ang lalaki ngayon. Di ba? Hindi, dati siyang babae na nagkaroon po ng transplant. So, meron siyang womb. Kaya nga tinawag na woman. Kasi meron kayong womb. Meron kayong sinapupunan. Kaya tinawag na man sapagkat nagmula siya sa alabok. Kaya pansinin niyo, mas mabaho lalaki sa babae. Sapagkat ang babae, kinuha na po sa tadyang ng lalaki. Di ba? Pero ang totoo po, tanging babae lang ang may womb, ang may sinapupunan. Kaya kahit na ipakita nila, wala na siyang dede, okay, may bigote at may balbas na siya, mukha na siyang lalaki, pero babae siya nung ipinanganak siya. At kahit na siya trans man, pero biologically speaking, may womb siya. At kahit naman ikaw lalaki, magpalagay ka pa ng anumang size. Okay? At magpatanggal ka pa ng private part mo, lalaki ka pa rin. Kaya pansinin nyo sa Olympic, kawawa, bugbog sarado po yung boksingere. Sa kapagkat yung nakalaban po niya, trans woman. Lalaki pala talaga dati. Bugbog sarado, di ba? So, saan po natin tingnan? Balik po tayo dito. Yung sexual disorder, mga kapatid. Gift ng Diyos to. Pero may takdang panahon. May takdang oras. May takdang pagkakataon. Palasak na to, nangyayari na sa paligid natin yun. Tama, nangyayari. Kaya pansinin din po natin, nangyayari din po ang maraming kasalanan sa paligid po natin. I am teaching to you these things. Sapagkat malaking responsibility natin bilang mga magulang sa ating mga anak na ituro ang tama. Pastor, nagkamali din ako eh. Paano ko ituturo sa anak ko? Ituro mo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Alam mo anak, ako po, sinabi ko sa mga anak ko po, alam nyo anak, yung daddy nyo, hindi kasi ako natuto eh. Hindi na ituro ng tama sa akin. Okay? Panganay po ako sa amin, barkada ko po, mga pinsan ko na mas matatanda sa akin. O di siyempre, lahat ng kalokohan, tinuro ng pinsan ko sa akin. Ngayon, yun po yung tinanggap ko. Kaya at an early age, 12 pa lang ako, naliligaw na ako. Meron nga po ako 1 linggong pag-ibig eh. Huwag nyo na kakantahin ko pa ba? Okay? Meron po ako noon. Kasi nga mali eh. Pero, nung makakilala ako sa Panginoon at the age of 19, sabi ko sa Panginoon, Lord, ayusin po ninyo buhay ko. Kulang na lang doon sa huling girlfriend ko, ikasal kami. Bago ako pumunta ng Saudi, sabi po nung tita ng girlfriend ko, magpakasal na kayo. Sabi ko, hindi po, saka na lang pag nakaipon ako kasi gusto kong bigyan ng magandang kasal yung pamangkin po ninyo. Hindi, okay na yun. Basta ang mahalaga, makasal kayo. Yung palang purpose ng Diyos. Pagpunta ko ng Saudi, nakakilala ako sa Panginoon. Pinagsisihan ko yung lahat ng hindi tamang ginawa ko sa Panginoon. Tapos isang araw, nakatanggap ako ng sulat. Hinihiwalayan na ako ng girlfriend ko. Kasi sinabi ko, born again Christian na ako. Hinihiwalayan ako. Naku, sakit pala nun. Diba? Sakit pala nun. Kahit na in my heart, sabi ko, Lord, kung hindi po tama yung relasyon namin, alisin nyo. Kasi syempre, mahal mo eh. Pero buti na lang, inalis ng Panginoon yun. Kasi ang binigay sa akin ng Panginoon, the best. Diba? Nakasakasama ko ngayon for 22 years na ng aming pong buhay. Huwag kayong manghihinayang pag may inalis ang Diyos sa inyo. Lalo na pag sinabi nyo sa Diyos, Lord,
Alisin niyo yung hindi tama sa buhay ko. Baka mamaya magulat kayo, bigla na lang mawala yung asawa niyo. Huwag naman ganun, di ba? Kundi ipatama niyo lang sa Panginoon kung ano yung hindi niyo kayang ayusin. Pero kung kayo ay single at inalis ni Lord yung jowa mo, baka merong mas gwapong ipapalit, mas magandang ipapalit, mas kalooban ng Diyos na ibibigay sa iyo. Pero yung may asawa ka na, huwag ka na maghahanap pa. Diba? Problemang malaki yun. Ako, dadagdagan mo na naman yung problema ko eh. May asawa ka na, pakisamahan mo mabuti yung asawa mo. Ipag-pray mo na baguhin siya ng Panginoon kung paano binabago ka ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Tama na po ito. Itong tatlong bagay na to. Ano po yung una? About immorality. Pangalawa, moral disorder. Pangalawa, legal disorder. At pangatlo, sexual disorder. Alam niyo ba? Isa lang ang solusyon sa lahat po ng ito. Solution on how to avoid disorder in the church. Isa lang. Ito po yun. Sa unang Korinto, chapter 6, verses 19 to 20. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa itang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Gamitin daw po natin ang ating katawan. Na hindi lang yung aesthetically nagpapaganda ka, nagpapalagay ka ng kilay, ipinapaayos mo yung ilong mo, naglalagay ka ng lotion para... Hindi po yun. Gamitin natin yung katawan po natin. No, ako po hindi pa mananampalataya. Pag niyaya po ako ng barkada at pag bagong sweldo po ako, pasimuno po ako, 20 po kami magbabarkada eh. Pasimuno po ako, sasabihin ko, tara na, bagong sweldo ko, hindi na ako panggabi kasi yung pasok ko sa school eh. Bagong sweldo ko, akong bahala sa inyo. Okay? So, inuman na yan. One day millionaire. Kinabukasan, ala ka na naman pera. Mahalaga. Okay? Nakapagwalwal ka. Noon yun. Ngayon, di na po ganun. Kaya nga, nagagalit yung misis ko eh. Sabi ko, sige, siguro, bukas babiyahin na ako ng Baliwag. Tumigil ka. Sabi ganun. Kasi in the natural, mga kapatid, junior citizen na ako eh. Diba? Hindi lang halata. Pero junior citizen na ako. So, ibig sabihin, nangihina din ako. Alam nyo, mga kapatid, gusto kong maunawaan natin. Kung ginagamit natin ang ating katawan para sa Panginoon, si Lord ang magbibigay ng lakas sa atin. Kagabi habang nagsa-service po ako sa Patay, sabi, tinuro ko po, may panahon ang lahat ng bagay sa mundong ito. I've been your pastor now for the past 18 years. Sapagkat 2006 nung lumipat po kami rito. Na-register ang church 2007. That's why 2008 tayo nagsimula ng count sa atin pong anniversary. Pero I've been your pastor now for the past 18 years. At sa loob po ng 18 taon na narito ako, kayo mismo, na nung umpisa pa, kasama ko. Alam ninyo kung anong pamumuhay na meron po ako. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat, ito po kasi ang katotohanan. Pag inisip natin na hindi na natin pag-aari ang katawan natin, kung hindi ito'y pag-aari ng Diyos, iingatan po natin to. Ilalayo po natin to sa anumang kapahamakan. Iiwas po natin to sa anumang kasalanan. Bakit? Sapagkat alam natin si Lord na ang nagmamay-ari ng ating buhay. In summary, what are the disorders in the church? Tatlong bagay. Moral disorder that involves incest, fornication, and idolatry. And legal disorder and sexual disorder. In conclusion, our union with Christ is not just in spirit, but also in our soul and body. Ito po ang dapat natin maunawaan. Nung makipag-isa tayo kay Kristo, hindi lang sa espiritu, kundi kasama ang kaluluwa at katawan natin. Kaya ingatan po natin ang ating buhay. Ang challenge sa atin ngayon, bilang mga iniligtas ng Diyos, bilang mga taong Kanyang tinubos, dapat ipamuhay po natin ang ating buhay ng may buong kaisan. Sa katwiran, sa kabanalan, at sa katotohanan. Dapat wala po nakikitang pagkukunwari sa buhay po natin.
And this is my challenge to every one of you today. Sa tulong ng Diyos, mamuhay po tayo ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Kanya. Mga magulang na narito, malaki ang responsibility ninyo para ituro sa inyong mga anak ang katotohanan. Huwag niyo ipipikit ang inyong mga mata. Kung yung anak ninyo ang nagpo-provide, nagsusustento sa inyo, kung siya yung nagbibigay ng bread and butter sa inyo, pero alam niyong namumuhay naman siya sa kasalanan. Lovingly, talk to your children. Talk to your son, talk to your daughter. Alam mo anak, pag-aralan namin sa church. Bilang ina mo, bilang ama mo, gusto ko ituro sa iyo kung ano yung natutunan ko. Kahit ako nagkamali, kahit ako nagkulang, pero gusto ko matapos na sa aking pagkakamali yung bagay nang nagawa kong hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sa buhay mo, gusto ko naman sa iyo magmula ang pagpapalain ng Diyos sa ating lahi. Kaya nga, meron tinatawag po na breaking the generation curse. Na simula nang tayo kumilala at tumanggap kay Kristo, dahil nilinis na tayo ng banal na dugo ni Kristo, pinutol na ng banal na dugo ni Kristo ang lahat ng sumpa sa ating buhay, it's our responsibility na ito po'y ituro din sa ating pong mga anak. Kung ikaw ay anak na narito, hindi mo masabi sa iyong magulang yung pagkakamali na nagawa mo. Hindi mo may confess sa kanya sapagkat madidisappoint siya sa iyo. In time, hilingin mo sa Panginoon sapagkat walang ibang tunay na dadamay sa iyo kundi ang sarili mong pamilya. When I confess to my parents what I have done, they were all crying. Until one day, sabi ng bunso kong kapatid, kung si kuya nga naglilingkod sa Panginoon, natukso pa, nagkasala pa. Sino tayo para hindi tayo magkamali? Alam nyo, that was the most memorable time of my life. Nung isang pamilya kami nagyakapan. Sapagkat yun ang dapat maghari sa atin bilang isang pamilya. Ang drama naman, di ba? Ang drama naman. Saan ba dapat ang drama? Sa pinanonood mo lang? Hindi. Sa totoong buhay, may drama dapat. At ang dapat dumamay sa atin, sarili nating magulang, sarili nating mga anak. Sapagkat ang tawag sa atin, family. At doon po natin dapat madama ang pagtanggap, pagpapatawad, pag-ibig, at panibagong panimula sa tulong ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit po tayo sa Panginoon. Yung pangalawang kanta na kinanta nyo, awitin natin. Kantahin mo na. Katapatan. Sabi po ng awitin, walang hanggang katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Mga magulang, mga anak, mga kapatid ko sa Panginoon. Ganyang kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kahit na maraming pagkakataon, nasaktan natin siya, nabigo natin siya, nagkasala tayo sa Kanya. Pero ang Kanyang katapatan, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Kanyang pag-ibig ay laging sariwa bawat umaga. Aawitin po natin muli ang awiting ito. Nais kong ipikit ninyo ang inyong mga mata. Iyuko ninyo ang inyong ulo.
And if you feel like raising up your hands before God, bilang tanda ng iyong pagsuko sa Panginoon, gawin natin ito. Namnamin natin ang bawat mensahe ng awiting ito. Hayaan natin, madama natin ang totoong pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At payagan natin, lumapit tayo ng may buong kapakumbabaan sa Diyos. Aminin natin sa Panginoon ang mga pagkakamali, pagkakasala, at pagkukulang natin sa Kanya. Sapagkat ngayon, ang araw na ipadarama ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Jesus, iyo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, iyo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, iyo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa inyong biyaya na patuloy na nananagana. Ngayong umaga pong ito, kami lumalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkakamali ng mga mananampalataya sa iglesia sa Corinto ay itinama ni Apostol Pablo. Naisulat ang lahat ng ito at maaaring kapag binabasa namin ito ay hindi namin nadarama ang anumang damdamin na meron si Apostol Pablo kung paano niya isinulat ito. Pero ang isang katotohanan, Panginoon, kahit si Apostol Pablo ay hindi nalugod sa ginawa ng mga mananampalataya, kayo pa kaya na Diyos namin? Pero isang bagay ang sigurado, kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kayo ang Diyos na puno ng biyaya, puno ng pag-ibig. Kaya naman sa umagang ito, mas nanaisin namin, Panginoon, na matutunan ng mga bagay na ito mula sa inyo. Sapagkat, Panginoon, you will never condemn us. You will never judge us. You will never
Give us, O Lord, a side-eye look upang kami, Panginoon, ay hindi maging katanggap-tanggap sa inyo. Pero, ang sabi ng inyong salita, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Sagana ang inyong biyaya sa isang taong mapagkumbaba, ngunit galit kayo sa mapagmataas. Sa sandali pong ito, sa katotohanan ng inyong mga salita na aming pinag-aralan, nais po naming humingi ng tawad sa inyo. Nais namin, Panginoon, madama ang inyong pagtanggap, ang inyong pag-ibig, ang inyong pong pagbibigay, Panginoon, ng kapayapaan sa puso ng bawat isa sa amin. And let us do it right now, my dear brothers and sisters. In your own words, just ask forgiveness to the Lord. Because God's love covers multitude of sins. Damahin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sandalipong ito. Let those tears flow from your eyes. Because right now, the love of God is present in this congregation. The love of God is manifested even to those of you who are watching online. Because the Spirit of the living God touches every one of us today. Salamat po, Panginoon. Salamat. Sapagkat ang aming katawan, tulad ng sinasabi ninyo, ay templo ng Banal na Espiritu. Let this be the right time for us to dedicate our life to you, to dedicate this temple to you, and give to every one of us a brand new start. Pagkalooban niyo po kami ng panibagong paninimula, Panginoon, upang ang aming buhay ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ngayon ang bawat ama, ang bawat ina ng tahanan. Gamitin niyo po sila sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo rin ang bawat anak na narito. Kung hindi nila magawa, Panginoon, na aminin sa kanilang mga magulang, hayaan ninyo, Panginoon, mula sa inyo. Panginoon, na nagbalik loob sila, bigyan niyo rin po sila ng masaganang biyaya para, Panginoon, makapagsimula ng panibago. At sa inyong takdang panahon, masabi po nila to sa kanilang pamilya at matanggap po ang katotohanan na kayo ang Diyos na mapagpatawad. Salamat po, Panginoon. And now I pray for everyone. Everyone who has a need. Everyone who needs healing. Everyone who needs financial breakthrough. Everyone who needs emotional, relational breakthrough. Right now, in the name of Jesus, touch your people, I pray. Kahit sila na mga kasama namin online, hipuin niyo po sila. Ipagkaloob po ninyo, Panginoon, ang ganap na katugunan na tanging kailangang makapagbibigay. Salamat po, Panginoon, salamat. Tanggapin natin ang masaganang biyaya ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po ako magpaalam sa inyo ng mga kasama po namin online, nais po namin kayong anyayahan sa darating po na November 30 and December 1. Magkakaroon po tayo ng Family Camp 2024. Ang theme po natin ay Discover Your Family. Baka akala po natin, kilalang-kilala na natin ang ating asawa, ang ating mga anak. But there are many things that we need to discover to our family. So we are inviting every one of you. Kung kayo po ay interesado, just give us a message para maibigay po namin sa inyo ang details. At sa inyo na mga kasama po natin sa church, magpalista na po kayo para na sa ganon, masecure po natin ang inyong slot. Maraming salamat po. God bless you.